It looks nice, Daddy. Ang matinis na boses ni Jacob mula sa ibaba ang gumising kay Miraya. Wala na pala sa tabi niya si Jacob. Bumangon siya at inayos sa magulong buhok. Basta na lang niya iyon itinali at naghilamos. Matapos siguraduhin maayos ang suot, ay bumaba na rin siya. Labas-pasok na si Conrad sa bahay niya, kaya kailangan disente siyang tingnan. Grabe kuya, ang galing mo naman palang magluto. Hindi gaanong sunog ang longganisa. Nasa paanan na siya ng hagdanan nang marinig ang tila diskontentong boses naman ni Mel. 2 araw na ang nakakalipas, simula nang lumabas sila ng hospital. Si Conrad na ang laging naghahanda ng agahan para kay Jacob. Well, kasama na rin ang sa kanya. Buong araw nitong inaalagaan ang bata at napaghihiwalay lang ang dalawa. Pagsapit ng gabi, siya naman ang kasama ng anak niya. Isang sunog lang naman. Yung iba naman ay okay din. Wala na. Inagawa na talaga ni Jacob ng trabaho si Mel. At naman, nakikita niya na tuwang-tuwa naman si Jacob. Kung di lang talaga mabango ang mga niluluto mo, 75 ka lang sa akin. Nangapit bahay na sa ilong niya ang pamilyar na amoy ng mga nalutong pagkain. Narinig niya ang mga ingay at kaluskos. May kalansing ng pat na isinalang sa lutuan. May binubuksang stove. May tumatamang kutsara sa plato. Ang ingay na nagmumula sa kusina. Past time niya ang magluto noon kahit naman hindi siya excellent sa lasa ng mga gawa niya. Ngayon naman ay limitado na lang ang nagagawa niya. Isang araw, magagawa niya ring muli ang mga bagay na nakasanayan niya noon. Daddy, I want fruit shake. Napahakbang siya papalapit sa bunga ng kusina nang marinig ang paglalambing ni Jacob sa ama. Nakasalubong pa niya si Mel na kaagad bumati sa kanya. Magdidilig daw ito ng halaman. Dapat milk ang iniinom mo. Dilagyan niyo po ng milk yung fruit shake ko. At sigurado siya, nagrarason na naman talaga si Jacob. Malambing ito at mabait, pero minsan, lumalabas din ang kaunting katigasan ng ulo nito. Kanino ba nagmamana ito? Kundi kay Conrad. Pero nakakatuwa lang na may napaglalambingan na ng ganito ang anak niya. Naging magkasanggana ang dalawa. Halos sa bahay na naglalagi si Conrad. Kapag pinakikinggan niya ang harutan ng dalawa, masasabi niyang walang sinabi ang pagkakahiwalay ng mga ito. Napunan kaagad ang butas sa loob lang ng ilang buwan at hindi masukat ang kaligayahan ng anak niya. Pwede nating tanungin ang nanay kung okay lang na mag-fruit shake ka sa umaga. Bahagi siyang napapitlag. Bigla na lang siyang isinali ni Conrad sa usapan ng dalawa. Nakatulala na lang pala siya sa kinatatayuan. Nakakaalulang kasing pakinggan ang usapan ng dalawa. Mamayang gabi na lang anak. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanya. Bahagya siyang na-tense nang matantong si Conrad iyon. Basta alam ng katawan niya na nasa malapit ito at may pakiramdam siya na nakatitig ito sa mukha niya. Nakakaasiwa. Maayos niya kayang naitali ang buhok. Parang may sariling isip ang kanyang mga kamay at inayos niya ang tali niyon. May ilang hibla na nalalaglag mula sa pagkakaponytail niya. Inipit niya iyon sa gilid ng kanyang tainga. Ano ba ang pakinito kung ano man ang itsura niya sa harapan nito? Good morning. Napakaganda naman talaga ng boses ni Conrad. Nalalandian siya. Isa talaga namang malandi ang taong ito. Nanay, sagot po kayo kay Daddy. Itong anak niya talaga pahamak din minsan. Good morning. Napilitan niyang sagot na ang boses ay hindi napigilang maging shocky. Good morning, baby. This time ay mas stable na ang tinig niya. Good morning, nanay. Lumapit pa talaga ito sa kanya at humalik. Sobrang lambing talaga naman ni Jacob. Nakakapagdulot ng ngiti ang kalambingan nito. What do you want? Kape? Gatas? Agaw pansin naman ni Conrad sa kanya. Wala. Gusto ko lang makasama ang anak ko sa mesa. So if you don't mind, pwede ba ako maupo rito? Of course.
Napabuntong hininga ito bago umalis sa harapan niya. Ilang segundo lang ay may narinig siyang tunog ng iniusod na upuan. Nang igiya siya ni Conrad papalapit doon, ay hindi na siya umangil pa. Kahit pa gusto na niyang ipiksi ang kamay nito na nakahawak lang sa kanya. Maybe he can already go back to school. What do you think? Tanong naman ni Conrad nang maayos na siyang makaupo roon. Pwede na siguro. Okay na naman siya, hindi ba? Ngayon ay mas nakakapag-usap nga sila ni Conrad ng normal. Mababaw lang ang mga napag-uusapan nila. Pero okay na yun sa kanya kaysa sa nagbabangayan sila. For the past days, naging civil naman sila sa isa't isa. Kailangan dahil bilang mga magulang ni Jacob, may mga bagay na dapat nilang pagdesisyonan na magkasama. This was co-parenting and the best. Labas ang anumang personal issues nilang dalawa. Nasisense niya na iniiwasan nitong igiit ang mga anumang bagay na may kinalaman noon. Talaga nga sigurong nagbago na ito. Malayo sa aruganting lalaki na kung ituring siya noon ay parang basura. Si Hannah, sa kawalan na masabi ay naisipan niyang itanong. Maagang pumasok, may bago kasing dish na iladagdag sa menu. Magtitest ngayon si Hannah at ang mga chef. Okay, wala na siyang masabi pa kaya pinagkasya niyang ituon kay Jacob ang pansin niya. Sana lang ay nandito si Hannah pero sinasadya ni Hannah na sina lang lagi ang nakikita at nakakasama ng anak. Mas naging subsob nga si Hannah sa restaurant nito. Maaga kong umalis at gabi na kong umuwi ito. Parang dahan-dahan daw silang masanay na sila ang nakikita ng bata. She was slowly detaching from Jacob's life kaya heto sila ngayon. Si Conrad ang kasama. Okay lang ba ang ginisang kanin sa'yo? Marunong ka na yatang magluto. Nagsisi naman siya sa naging tanong niya. She was inviting Conrad for a longer and probably a deeper conversation. Pinag-aaralan ko. Sagot nito habang naglalagay ito ng kung ano-ano sa mesa. She was thankful for her short answer. Okay na yun. Huwag nang palalimin pa ang usapan at bako kung saan mapunta. Sinisikap niyang pakiharapan ng mabuti si Conrad ng dahil lang kay Jacob. Ayaw niya ng kumprontasyon. And I'm planning to learn more. Ngayong dalawa na kayong ipaghahanda ko araw-araw. Whatever happened to the arrogant CEO na halos tumira na sa opisina? Conrad was all work. The only playtime he knew was playing with fire. Kaya ang mga pahaging nakatulad nito, dapat isa walang bahala. Ang malunod sa magaganda nitong pakita at matatamis na tabas ng dila nito, siya rin ang madidihado sa bandang huli. She had been there already. It was pure heartbreak. Jacob, anong kinakain mo? Sa anak niya mas piniling ibaling ang pansin. Cereal po, nanay. Nasa tinig nito na tuwang-tuwa at nagsasalita kahit puno ang pagkain ang bibig. Parang nai-imagine nga niya kung paano namumukol ang cute nitong mga pisngi. Baka namumula pa. Sabi ni Hannah, mistiso raw si Jacob. Siguro malaki ang pagkakahawig nito kay Conrad noong bata pa ang huli. Ano kaya ang nakuha ni Jacob sa kanya ngayong malaki na ito? Napansin niyang lumapit si Conrad sa gawin niya, kaya nakakuha siya ng tsansang bulungan ito. Hindi naman siya dunudulutan ng junks. Sinikap niyang huwag magtunog antipatika. Mahina rin lang ang boses niya. Ayaw niyang nahihimigan ng bata na may hindi sila pagkakasundo ang bagay ni Conrad. Bilang magaling na cook kasi, si Hannah always made sure to prepare delicious and healthy food dish for Jacob. Nasana itong may magulay ang mga kinakain at bibihira lang na pinagbibigyan ng mga fast food. Paminsan-minsan lang naman besides, he's enjoying. Ini-spoil mo siya masyado. Masisisi mo ba ako? Marami akong namiss sa paglaki niya. At hindi ko gusto na madagdagan pa yun. May punto naman si Conrad. Hindi na masama ang paminsan-minsang pagbibigay sa kapretsyo nito. Nanay, you want po? Umiling naman siya sa offer ni Jacob. Ipagpatuloy mo lang ang pagkain mo, pero bukas, wala ng cereal or breakfast ha?
Yes, nanay. Pancake na lang po at super daming chocolate. Pinahaba pa talaga nito ang super. Too much sugar yan ha? Malumanay niyang paalala. Kapag nalaman ito ni Hana, sigurado siyang magugulat ito. Kapag nalaman ang mga pinapakain ni Conrad sa bata. Please, nanay. Sa lambing ng boses nito ay hindi niya magawang tumanggi. Okay, pero bukas lang, okay? Yippee! Super bait ng nanay ko! Kay bilis nagbago ng tono nito. Talagang kaya siya nitong ipasok sa bulsa. Nagkahugis tuloy ang ngiti sa mga labi niya. Sa umagang ito, marunong nang mambola ang Jacob niya. Right, Daddy? Yes, anak. Sobrang bait ng nanay. Ayaw naman ni Conrad. She had this feeling that Conrad darted his eyes on her. And super pretty as well. Her smile faded. Simpleng banat lang naman ang sinabi ni Conrad, pero may kakaibang tama sa kanya iyon. Sinadya pa nitong bigkasin ng mabagal ang mga salita. He emphasized each word. Sa kanya na pag-isip-isip na nasa labas si Mel at nagdidilig na mga halaman. Samantalang silang tatlo ay napagsolo sa loob ng kusina. May taga-balance man lang sana sa pagkaasiwang nararamdaman. Kung kailangan siya magiging at home muli sa presensya ni Conrad, hindi niya alam, pero sinisikap niya dahil sa anak nila. Gayong nagsisimula silang muli bilang mga magulang ni Jacob, dapat lang na maayos ang turingan nila sa isa't isa. It would be good for Jacob, mental health. Hahayaan niyang nakatago na lang ang mga pangit na nangyari, basta hindi lang masaling. Kung ano-ano pa ang mga tinatanong niya kay Jacob, nang bigla ay may naulinigan siyang tunog na inilapag na bagay sa kanyang mismong harapan. Nanuot kaagad sa ilong niya ang kaaya-ayang amoy ng chocolate na dinala ng usok. The smell was so inviting. Uminom ka, habang mainit pa. Laking gulat niya nang hawakan nito ang kaliwang kamay niya at dinala iyon padaitis sa mainit-init na mug. Hawak niya ang mainit na tasa, pero mas nangingibabaw ang init na nagmumula sa palad nito. Simpleng hawak, nag-aalburuto na kaagad ang puso niya. Binalak niyang ipiksi ang kamay nito, pero nasa harapan nila si Jacob. Kung bakit kasi pahawak-hawak pa. Okay na ako, kaya ko na. Hindi mo naman na ako kailangang subuan. Sa pilit pinatatag na boses ay nasabi niya. Nanatili lang na nakatayo si Conrad, malapit sa kanya. Wala ba itong balak na umalis? Ang mas nakakaasiwa pa ay ang marahan nitong paghaplos, gamit ang padang daliri sa palansinsingan niya. At parang kinikilabutan siya na hindi niya mawari. Nasa punto siya na ninais na suplahin si Conrad, pero hindi maitatatuwang kakaiba ang dulot sa kanya ng ginagawa nito. She felt something. She felt a familiar sensation. Mira. Bulong nito sa pangalan niya. Pumapaypay ang mainit nitong hininga sa pisngi niya. Malapit na malapit ito sa kanya. Pakiramdam niya ay nananayo ang mga balahibo niya. Iba kasi ang paraan ng pagsambit nito sa pangalan niya. Kagaya ng mga pagkakataong nagsasalo sila sa hindi pwedeng ganito ka nalang lagi, Mira. Naguguluman ang utak ay sinikap niyang gawin ang tama. Pwede bang tigilan mo na ang pag-aasikaso sa akin? Si Jacob ang mas dapat mong tapunan ng pansin. Ang anak na walang kamalay-malay ang naiisip niyang gawing dahilan. Daddy, I want more. Ni hindi na niya napagtuunan ng pansin na dapat niyang sitahin ang anak sa paghingi nito ng dagdag na cereal. Her system was in turmoil. Umakto siyang hindi apektado ngunit sa totoo lang ay iniinda niya ang matinding kabang na mayani sa dibdib. Tapusin mo na ang pagkain mo, Jacob, okay? Bili niya sa anak bago tumayo sa kinauupuan. Umalis siya sa kusina ni hindi man lang nababawasan ang laman ng mug. Pakiramdam niya ay hindi niya malulunok ng maayos ang inumin kung nasa harapan niya si Conrad. Pinuntahan niya si Mel at nagpatulong
na maghanda ng mga susuotin ni Jacob. Hindi na siya lumabas pa ng silid. Ilang saglit pa silang nasa loob ng kwarto nang maulinigan niyang nasa kabilang bahay na si Jacob. Nasaan sila? Naniniguradong tanong niya kay Mel sa kasalukuyan na nagpaplansya ng per-school uniform ni Jacob. Nasa treehouse po ate. Namiss niya ang mag-akyat sa treehouse. May mga pagkakataon noon na sa mismong treehouse na siya natutulog. Anong hitsura? Naalala niya ang ginawa ni Tatay Raul para sa kanya. Ang hindi niya lubos maisip na katulad iyon ng treehouse niya sa Tugigaraw. Parang kopyang-kopyang ngunit may modernong element lang ang kay Conrad. Sabi ni Mel, may metal na ang bahagi sa color roof ang bubong nito. Nanay? Nakikita siya ni Jacob. Napalingon siya at inaninag ang maliit na liwanag na alam niyang nagmumula sa nakabukas na bintana ng silid niya. Wow! Sarap naman dyan. Pwede bang umakyat si Ate Mel sa treehouse mo? Tanong ko po si Daddy C. Pasigaw na sagot naman ng bata kay Mel na tahimik sa kabila. May ibinulong daw sa tatay nito. Ate Mel, ayaw niya. At bakit? Kunwari ay pagmamalditang balik tanong naman ni Mel. Treehouse for nanay. Halos nabubulol nitong sambit sa salitang treehouse. Ginagamit naman ng ama nito si Jacob. Ay, kakilig naman. Sana may gumawa rin sa akin ng treehouse. Itong si Mel mukhang baliw. Ani mo kilig na kilig. Number 1 fan yata ito ni Conrad. Kung alam lang sana nito kung gaano kagaspang ang pag-uugali ni Conrad. Sus si ate. Ayaw pa halata kahit nagbablush na. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang pisngi. Pinagtawa na naman siya ni Mel. Napakamalukot talaga ng batang to. Itinuloy na rin ito ang ginagawa ng hindi niya pinatulan ang mga birong binatawan. Pero ilang saglit lang ay siya na rin ang dinakatiis na huwag magtanong tungkol sa bagay na gumugulo sa utak niya. Mel, nasisilip ba ako rito mula sa itaas? Nahinto ang mga kaluskos ni Mel. Alam niyang nakatitig ito sa kanya. Hindi lang basta nasisilip ate. Kitang-kita ka sa bintana mula roon sa itaas. Talagang sinigurado ni kuya. Kaya pala. Lagi niyang nararamdamang may nakabantay sa kanya lagi. Hindi niya nalaman kung paano magre-react. Dapat ba siyang mainis? Karapatan naman ni Conrad na piliin ang pagtatayo ng treehouse nito. Ate, may ibubulong ako sa'yo. Inilapit nito sa kanyang tainga ang bibig. Nahuli ko iyang si kuya minsan na nakatitig sa'yo habang natutulog ka. Dito mismo sa bintana. Papaluin ko sana ate pero nakita ko naman na walang halos kabastusan ang titig niya. Iba ang titig ni kuya, parang puno ng pagmamahal. Pagmamahal daw. Parang stalker mo na si kuya ate. Role niya iyon noong college. Noong baliw na baliw pa siya sa lalaki. Kahit noong nagtatrabaho na siya, ini-stalk niya ang mga public post nito na iilan lang naman. Siya ang tangang stalker. Patawarin mo na kaya ate. Tuluyan nang naupo si Mel sa tabi niya. Nakalimutan na ang ginagawa nito. Ikaw kasi, hindi ka mabulyaw na tao. Ang dapat mong gawin ate, awayin mo si kuya, bulyawan mo, suntukin mo ng matindi at ilabas lahat ng sama ng loob. Ginagarantiya ko sa iyo ate. Pagkatapos niyon, mawawala na ang lahat ng galit mo. Ganyan ang nanay ko sa tatay ko kapag nagkaatraso. Yung kay inang, kaya naman hayon. Dumami kami ng dumami. Away bati kasi. Humahagikik naman si Mel. Iyang si kuya ate. Sincere naman yan sa'yo. Kawawa nga eh. Dinig ko mayaman yan pero nagpapaka-slave sa'yo. May mga sinasabi pa si Mel pero wala na nga siguro sa atensyon nito. Tumitimo sa utak niya ang mga natuklasan. 3 buwan na ring naririto si Conrad sa kanila. Talaga nga kayang totoong mahal na siya nito. Ilang beses na nitong sinabi pero hindi iyon matanggap ng sistema niya. Siya na rin ang pumutol sa ideyang tumatakbo sa isip niya. Kilala niya at ayaw niyang umasa dahil sometimes hope is dangerous things. Sa kabilang bahay na nagtanghalian si Jacob sa mismong treehouse,
Inuwi lang ito ni Conrad ng paliguan na at bihisan. Ang tanging nagagawa na lang talaga niya para sa anak ay ang ihatid ito hanggang sa pintuan. Pati baon nito ay si Conrad na naghahanda. Kiss na kay nanay. Yumuko siya upang maabot niya ang pisngi ng anak niya. Magkabila ang halik ang iginawad niya. Magpapakabait ka sa school ha? Magbibehave ka. Yes po nanay. Parang sundalong alerto itong sumagot sa kanya. Daddy, kiss mo po si nanay. It was an unusual request from Jacob. Nakakabahala lang ang mga hinihiling nito. Will you ask nanay? Kung wala lang talaga ang anak nila, baka nasita na niya si Conrad. Parang gustong-gusto naman ang pinagagawa ng bata rito. Pretty please, nanay please, please. Nilalagay siya ng anak sa kompromeso. Sa susunod, ano na naman kaya ang hihilingin nito? Sana lang ay makaya niyang ibigay. Paano kung humiling ito ng magsama sila ni Conrad? Ayaw niya munang umabot sa puntong yun ang isip niya. Nanay? Okay. Isang halik sa pisngi at tapos, bukas, hindi niya ihahatid hanggang pintuan ang anak niya. Pinapahamak siya nito. Just a kiss. Inihanda niya ang sarili, it was nothing, giit niya sa isip. Pero ganoon na lang ang pagmamarakulyo ng dibdib niya. It was hard to admit, but she was anticipating for something. Wala siya nakikita pero ramdam niya ang bawat galaw at kaluskos na nililikha ni Conrad. In a split of seconds, dahan-dahang lumilingkis ang isang braso ni Conrad sa baywang niya. Nahigit niya ang hininga at mas tumindi ang pagwawala ng puso niya. It was just a simple contact, but it made those worried memories flash through her mind again. Those were happy memories. Naramdaman niya na lang ang mas paghigpit na pagkakahapit ni Conrad sa kanya. Lumapat na ng husto ang katawan niya sa tagiliran nito. Ang dibdib niya ay bumubunggo sa matigas nitong tagiliran. At nagre-react naman ang katawan niya. It was so awkward. Conrad. Ramdam niya ang dahan-dahang pagbaba ng mukha nito papalapit sa kanya. Hanggang ngayon ganoon pa rin ang halimuyak ng hininga nito. Yun bang tila nakakalasing kapag sumasabog na ang pagmumukha niya. And when Conrad, nang lumapat na ang mga labi nito, ang mga kamay niyang ipapanulak sana rito ay kusang nakuyumos ang damit nito. Mariin niyang kinapitan ito. Pakiramdam niya kasi ay matutumba siya. Ilang segundo na ang lumipas pero tila nakaglo pa rin sa sulok ng bibig niya ang mga labi nito. One false move at paniguradong iba ang mangyayari kaya nanatili siya sa posisyon. See you later, wife. Dumagdag na kaguluhan sa kaibuturan niya ang sinabi nito. Hindi niya malaman kung alin ang pag-uukulan ng pansin, ang sinabi nito o ang epekto ng pagkakalapit nito sa kanya. Nagugulo ang sistema niya. Nakaalis na ang dalawa pero siya ay nasa kinatatayuan pa rin hanggang sa ngayon. Patuloy niyang iniinda ang kumakalabog na dibdib. Napahawak siya roon na para bang nakahanda siyang saluhin ang puso niya oras na malaglag mula sa kinalalagyan. Manahimik ka nga. Just stand down. Mahirap ang sumugal. Dalawa lang naman ang mukha ng sugal. Talo o panalo. Matindi ang naging talo niya. Maraming nawala sa kanya. Kaya sa abot ng makakaya niya, iingatan niya ang puso niya. Ang dami na nitong napagdaanan. Kung pipiliin niyang buksan itong muli, dapat ay sa taong hindi na magbibigay ng pasakit sa kanya. Conrad might not be that person. Sapat na si Jacob para sa kanya.